Gusto po nating ipanawagan sa gobernador po ng Rizal Province at sa mga alkalde po at local officials, huwag niyo pong pabayaan na manaig po dyan ang maruming propaganda operations ng grupong Anak Bayan, Kabataan Party, Karapatan at Gabriela, na puro po ito mga urban operatives ng organisasyon ng CPP, NPA, NDF. Ipinapanawagan po nila dyan sa Rizal Province na paalisin ang 80 Infantry Battalion ng Philippine Army na masugid po at masigasig na nagsasagawa ng mga security briefing and awareness among the youth and students to prevent recruitment into the communist terrorist group ng kabataan at mga estudyante. That is a very laudable and noble sacrifices and efforts on the part of the 80 Infantry Battalion ng Philippine Army. Hindi po tayo papayag na tatahimik tayo. Bantayan nyo. Bukas or sa Thursday po, tatalakayan namin dito. Sa Pilipinas nating mahal. Bakit sila nagpapaalis ng batalyon sa isang area? Kasi, expert pa sila sa counterterrorism? Good point, Expert Atty. sila sa Basantong. terrorism. Bakit? You can only do that if you are an expert. Correct. Yes. Either Or- you're expert on counterterrorism, Correct. or you're expert on terrorism. Your guess is as good as mine, Atty. Basantog and Caramon, sapagkat naaapektuhan po ang kanilang recovery efforts Sa mga sundalo natin probinsya ng dyan, Rizal. padayon lang. You are doing a great job, no? Nasa likod nyo ang mamamayang Pilipino. Correct. Tanungin natin si Juan, tanungin natin si Speaker Romualdez. Oh. Yung tatlong kaalyado mo niya dyan ito sa... nung una Yung tatlong kaalyado mong Komunista. so-called makabayan, black, na kamatayan black, ay nangunguna. Gusto kong paalisin. ang army. Yung army. Sa Rizal. Sa Rizal Province. Bakit? Ano yan? Yan ba ay may basbas mo? Ayun. Magandang tanong. Yan ba ay may basbas mo? You are the Speaker of the House. My goodness. Kayo po ang pangalawa o pangatlong pinakamalakas na opisyal ng pamahalaan. Dapat ipagtanggol nyo Ang sundalo. ang sundalo. Yan ang pinakamabisang pagtatanggol ng Estado. Correct. Ipaglaban ninyo ang Estado sa pamamagitan ng pagsuporta sa Armed Forces of the Philippines at ibagsak itong mga elemento na nagbabagsak. Pinaalis ang Armed Forces sa Rizal. Para magtuloy-tuloy ang recruitment sa NPA Yes. ng kabataan. Gusto natin yan? My goodness, wag nating pabalikin ang mga komunistang, teroristang operatiba na ito sa loob ng Kongreso. Malapit-lapit na kayo, maubos lahat. At tama pong binanggit ni Caramon at ni Atty. Basantog, pag-uusapan natin yan sa susunod na mga pagkikita natin in the next few days. Makakasama natin si Lieutenant Colonel Ruby, ang battalion commander ng 80 Infantry Battalion at ang mga pamunuan ng command ng Philippine Army sa 2nd Infantry Division. Pag-uusapan natin yan, huwag po kayong mag-alala. Hindi po kami tatahimik sa Pilipinas nating mahal. Atty. Basantog, your final word for this episode sa napakagandang talakayan natin sa mga magagandang mga usaping bayan na ating hinarap. Yes. We should speak, no? We must always find the courage to speak because we are the government. If we are silent, then it means that the government is silent. Then we allow the abuses. Therefore, as people of the Philippines, we must always remember that the administration is just a representation of us. Correct. At the end of the day, we the people are the government. Ayun. Klaro po, ang pahayag na yon, ang sambayan ng Pilipino ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng mamamayan at ng pamahalaan. Ito din po magtatakda kung ang karapatan ay ating ma-enjoy o mawawala sa atin. Caramon. I submit at sumasang-ayon ako dun sa statement ni Attorney Marlon. Tama po yun. And again, bilang pangwakas, Mr. President, alam kong nakikinig kayo. Hindi ko alam kung huli na ang lahat o may pag-asa pa na makarecover sa mga nangyayari. Simple lang po, uulitin ko. Hindi po ang problema, huwag kayong makinig na kinakailangan harangan ng mga truck, yung mga Freedom Park na sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yung 20 pesos na bigas na pinagmalaki ninyo, Mr. President. Sinisingil Hindi siya. naman kinakailangan na ibalik nyo talaga yan, na ipilit, hindi po. Magsalita kayo sa taong bayan, ipaliwanag ninyo kung bakit nagkulang. Aminin ninyo. Wala tayong magagawa eh. Talagang hindi natin kaya yung 20 pesos. Pero, harapin ninyo at bigyan ninyo ng lunas yan. Sagutin ninyo. Yung bitukan ng mga tao, Mr. President. Ayun. Yan po ang magpapabago sa lipunan kung masama o pag-unlad. Yun. Hindi po nadadala sa padamihan ng dump truck at mga traktora upang harangin ang pagtitipon ng mamamayan ang mabuting pamamahala. Ang mabubuting pamahala po, transparent,
accountable sa mamamayan, at kapag may issue ay sinasagot ng maayos at matino, at kapag may pagkakamali at pagkukulang ang pamahalaan, ayusin at baguhin sa ikabubuti ng higit na nakararaming mamamayan. Yan pong tinatawag na accountable and transparent governance. Yun pong kulang at wala sa kasalukuyang gobyerno. Hindi po paghari-harian at paggamit ng batas at mga kasangkapan ng instrumento ng Estado kagaya ng mga pulis at militar para supilin at takutin ang mga taong kritikal sa gobyerno, kagaya ng nangyayari sa Davao City ngayon. At mangyayari pa sa mga iba pang lugar na kumikilos ang tao para magpahayag ng sentimento at saloobin. Mga kababayan, hindi po tayo destabilizer. Ang Pilipinas nating mahal ay daluyan po ng katotohanan at demokrasya at daluyan ng pagtatanggol ng mga karapatan ng mamamayan. Hindi po tayo nananawagan na i-overthrow ang government. Nananawagan po tayo na kapag may problema ang gobyerno, ayusin. Kapag hindi tumino ang gobyerno, palitan sa mapayapang pamamaraan, at yan po ang buhay ng demokrasya. At yan po ay tatakda ng daloy ng kasaysayan na ang sentro nito ay ang mamamayang Pilipino.